taong 2025 ay isang mahalagang sandali para sa ating bansa. Ito ang taon na tayo, ang mga Pilipino, ay gagamitin ang ating karapatang bumoto at hubugin ang kinabukasan ng ating minamahal na bayan. Ang ating mga boto ay makapangyarihang instrumento ng pagbabago. Sila ang ating mga tinig na nagpapahiwatig ng ating mga pangarap at mitiin. Bawat boto ay may responsibilidad. Ito ay patunay ng ating pangako sa demokrasya. Sa pamamagitan ng matalinong pagboto, pinipili natin ang mga leader na kakatawan sa ating mga interes. Ang Senado ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pambansang patakaran. Kaya mahalaga na pumili tayo ng mga senador na may integridad at kakayahan. Sa darating na halalan, tandaan natin na ang ating boto ay ang ating tinig. Pumili tayo ng mga leader na magpapalakas sa ating mga tinig. Bumoto tayo para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Sa mga panahong ito ng krisis, ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga leader na hindi lamang kwalipikado, kundi may malalim na pangako na maglingkod sa bayan. Kailangan natin ng mga leader na may napatunayang record ng serbisyo, matibay na integridad, at tunay na malasakit sa mga Pilipino. Isa sa mga leader na ito na nagtataglay ng mga katangiang ito ay si Kiko Pangilinan. Isang taong inialay ang kanyang buhay sa serbisyo publiko, si Kiko Pangilinan ay palaging ipinagtatanggol ang karapatan ng mga naaapi at ipinaglalaban ang isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko ay nagmumula sa malalim na paniniwala sa potensyal ng mga Pilipino. Naniniwala siya sa ating lakas, katatagan at kakayahan para sa kadakilaan at inialay niya ang kanyang buhay sa paglikha ng isang Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Ang pangako ni Kiko Pangilinan na maglingkod sa bayan ay hindi natitinag. Siya ay isang leader na maaari nating pagkatiwalaan, isang leader na lalaban para sa atin, at isang leader na aakay sa atin tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang seguridad sa pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang bawat Pilipino ay may akses sa ligtas, masustansya at abot kayang pagkain. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga magsasaka at mangingisda na siyang gulugod ng ating sektor ng agrikultura. Naunawaan ito ng lubos ni Kiko Pangilinan. Siya ay naging matatag na tagapagtaguyod ng seguridad sa pagkain sa buong kanyang karera. Kinikilala ito bilang isang pangunahing karapatan at pundasyon ng pambansang kaunlaran. Naniniwala siya na ang isang bansang hindi kayang pakainin ang sarili ay hindi tunay na unlad. Ang kanyang pagtataguyod para sa seguridad sa pagkain ay makikita sa kanyang record sa paggawa ng batas. Siya ay sumulat at sumuporta sa mga batas na naglalayong mapabuti ang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng agrikultura at gawing mas accessible ang pagkain sa lahat ng Pilipino. Pangarap ni Kiko Pangilinan ang isang Pilipinas kung saan walang sinuman ang matutulog ng gutom, kung saan ang ating mga magsasaka at mangingisda ay may kapangyarihan at unlad, at kung saan ang seguridad sa pagkain ay isang katotohanan para sa lahat. Ang kanyang pangako sa pang-iitaing ito ang dahilan kung bakit siya ang leader na kailangan natin upang ipaglaban ang seguridad sa pagkain para sa ating bansa. Ang dedikasyon ni Kiko Pangilinan sa serbisyo publiko ay higit pa sa mga salita. Ito ay malalim na nakaukit sa kanyang mahaba at tanyag na record ng mga nakamit sa lehislasyon. Ang kanyang trabaho sa Senado ay nakapagpabago sa buhay ng hindi mabilang na mga Pilipino, lalo na ang mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Isa sa kanyang mga pangunahing tagumpay ay ang Sagip Saka Act, isang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang ating mga magsasaka at mapalakas ang produksyon ng agrikultura. Ang batas na ito ay nagbibigay ng kinakailangang suporta sa ating mga magsasaka, direktang ikinokonekta sila sa mga pamilihan, pinapabuti ang kanilang access sa kredito at insurance, at pinahuhusay ang kanilang pangkalahatang kakayahan na makipagkumpitensya. Isa pang mahalagang batas na kanyang isinulong ay ang Juvenile Justice and Welfare Act, isang batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga batang may salungat sa batas. Kinikilala ng batas na ito na ang mga bata ay hindi maliliit na matatanda at nararapat silang bigyan ng pagkakataon para sa rehabilitasyon at muling pagsasama sa lipunan. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga nakamit ni Kiko Pangilinan sa lehislasyon. Ang kanyang dedikasyon sa paggawa at pagpasa ng mga batas na nagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino ay patunay ng kanyang matibay na pangako sa serbisyo publiko. Ang tunay na nagpapaiba kay Kiko Pangilinan ay ang kanyang tunay na koneksyon sa mga taong kanyang pinaglilingkuran.
Hindi siya isang leader na kontento na lamang umupo sa kanyang opisina, malayo sa realidad na kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino. Siya ay isang tao ng bayan, laging handang makinig, matuto at lumaban para sa mga higit na nangangailangan. Siya ay pamilyar na mukha sa mga komunidad sa buong bansa, nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo, at mga komunidad ng mahihirap sa lungsod. Nakikinig siya sa kanilang mga hinaing, naunawaan ang kanilang mga paghihirap at pinalalakas ang kanilang mga tinig sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Ang kanyang pangako sa inclusivity ay hindi natitinag. Naniniwala siya na ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang pinagmulan, ay karapat-dapat na magkaroon ng boses sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Si Kiko Pangilinan ay higit pa sa isang politiko. Siya ay isang tunay na lingkod bayan na nag-aalay ng kanyang sarili sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Siya ay tinig para sa mga walang tinig, tagapagtanggol ng mga naaapi, at isang tanglaw ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang integridad, kakayahan at dedikasyon ni Kiko Pangilinan sa serbisyo publiko ay nagkamit sa kanya ng tiwala at respeto ng mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang kanyang reputasyon bilang isang taong may prinsipyo, tagapagtanggol ng bayan, at isang tunay na leader ay tumutunog hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan, kundi pati na rin sa mga kilalang tao at organisasyon sa buong bansa. Ang kanyang mga endorsement ay nagmumula sa iba't ibang individual at grupo na sumasalamin sa kanyang malawak na apela at sa tiwalang kanyang nakamit sa buong taon niya ng paglilingkod. Mula sa mga respetadong leader ng komunidad hanggang sa mga pambansang figura, ang mensahe ay malinaw. Si Kiko Pangilinan ang leader na kailangan natin sa mga mapaghamong panahong ito. Ang mga endorsement na ito ay hindi lamang mga pahayag ng suporta, sila ay mga patunay ng karakter ni Kiko Pangilinan at ng kanyang kakayahang pag-isahin ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan sa ilalim ng isang karaniwang layunin, isang mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Ang tiwala at kumpiyansa na ibinigay kay Kiko Pangilinan ng mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagsasalita ng kanyang karakter at kakayahang pamunuan ang ating bansa tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. Ang ating mga boto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad, isang tungkulin sa ating sarili at sa ating bansa. Ang bawat boto ay isang makapangyarihang instrumento ng pagbago, isang tinig na maaring humubog sa kinabukasan ng ating bansa. Tuwing 6 na taon, mayroon tayong pagkataon na pumili ng mga leader na kakatawan sa atin, nagagawa ng mga desisyon na makakaapekto sa ating buhay, at siyang gagabay sa direksyon ng ating bansa. Ito ay isang responsibilidad na hindi natin dapat isawalang bahala. Ang halalan sa 2025 ay lalong mahalaga. Tayo ay nasa isang sangandaan, nahaharap sa mga hindi pa nagagawang hamon na nangangailangan ng matatag at mapagpasyang pamumuno. Ang mga pagpipilian na gagawin natin sa voting booth ay magkakaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Tandaan natin ang kapangyarihan na hawak natin bilang mga mamamayan ng isang demokratikong bansa. Bumoto tayo ng matalino. Piliin ang mga leader na magsisikap para sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino. Ang pangitain ni Kiko Pangilinan para sa Pilipinas ay isang bansa kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. Nangangarap siya ng isang bansang walang maiiwan, kung saan ang seguridad sa pagkain ay isang katotohanan, kung saan ang dekalidad na edukasyon at pangangalagang pangkalusugan ay abot kaya para sa lahat, at kung saan ang hustisya at pagkaapantay-pantay ay nangingibabaw. Naniniwala siya sa potensyal ng ating bansa at ng mga tao nito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating malampasan ang anumang hamon at bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang kanyang pamumuno ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon ng pag-asa at pagpapalakas ng kaisa. Ang pagpili kay Kiko Pangilinan ay pamumuhunan sa isang mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa mga susunod na henerasyon. Sa pamuno ni Kiko Pangilinan, maaari tayong bumuo ng isang Pilipinas na may pagmamalaki nating lahat. Ang halalan sa 2025 ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang pagkakataon upang hubugin ang kinabukasan ng ating bansa. Ito ang panahon para pumili tayo ng mga leader na kakatawan sa ating mga pinahalagahan, lalaban para sa ating mga interes, at aakay sa atin tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Inialay ni Kiko Pangilinan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga Pilipino. Ang kanyang record ng mga nakamit sa lehislasyon, ang kanyang matibay na pangako sa seguridad sa pagkain,
Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.